Then marami sa atin, gusto natin ng magical healing. Kaya nga, ang daming lumilinya sa mga albularyo. Tayo ka. Totoo, hindi. Kapag nakita tayo ng mga albularyo na sikat, pumunta tayo dahil magical yung thinking natin. Sasakyan tayo ng demonyo. Dahil yung magical thinking natin ay laging umiiral. Ano yung kanta ng demonyo? Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Dahil magical yung thinking natin, hindi na tayo konsulta sa mga doktor. Dito po, grabe yung reaksyon ng kanyang asawa. For evil spell and curse because of the envy and slander, or from the evil eye or hex, or evil consecration, render powerless then this injury that has befallen your servant. Pag pronounce ko sa pangalan niya, sumigaw yung kanyang asawa. No? Grabe yung sigaw. From the evil, from every ill. Kapag grabe na yung oppression, nagbibigay ng mga iba't ibang karamdaman, ill, malefic activity, sickness, or any action caused by the evil one because of the hatred. So dito na, highlight. Pero nagagalit sa'yo. Because of the hatred of evil people. Ang ganda ng rito ng siman, render all this null and void. Wow. Render all this null and void. Let this all be uprooted, and their conjurers were chastised severed. Ano mangyari? Babalik sa nagpadala sa iyo ng curse. Tingnan niyo yung ritual. And their conjurers chastise severely and banish like smoke. Alam niyo yung kanyang tuhod? Sabi niya, Father, nawala yung sakit. Hindi naman ako uminom ng gamot. Then merong mga karamdaman na spiritual in dimension, preternatural in origin. Kaya kayo, na nandito, blessed and blessed kayo. Bakit? You are empowered by the truth of our faith. Kung kayo, yung mga may karamdaman ninyo, yung mga nanay, mga tatay, ma-educate lang properly, and they will prepare spiritually para kami tayong matulungan. You are empowered by the truth of our faith. Natutuwa ba kayo ngayon? Yes. I hope hindi kayo na-late. Dapat alas 8 nandito na kayo. Sa mga na-late, balik kayo this next Thursday. Okay naman itong empowerment natin. Wala namang bayad. Libre naman yung empowerment natin. Bakit? Ano yung objective namin? Na-empower kayo? That all of you will be dependent on God, not to other tyrant, not to anyone please, but to the sacrament who is Jesus, the Eucharist who is Jesus, the sacrament of confession who is Jesus, then all priests can administer. Amen? Amen. Wow. So, ano yung objective namin? Para maging dependent kayo sa Diyos. Why? Because God is present everywhere. He can do impossible things. Si Father naroon lang ng pangyarihan. Kilikili power lang. Dito yung Father dahil. At, alam nyo, patuloy tayo sa prayer ni Saint Cyprian, ha? That what is beautified along with his family, if it is bound by magic or malefice, or succubus or incubus. So ito po, yung paglapit niyo sa mga occultista, it will lead them to succubus, incubus. Mayroon na silang mapanaginipan na i-rape sila sa panaginip. Very consistent. Ang kaso nila, kanina, incubus.
yung kanyang asawa, may gagahasa sa kanyang asawa before and after exorcism. Ito na po. Dahil meron silang magical ties. Dahil yung asawa niya ay dahan-dahan na mag-practice sa pagkamanggagamot. Dahil papasok yung propeta sa kanyang katawan. Nagpakilala ng propeta. Pero demonyo pala. At yung kanyang husband, laging tumatawag, dito kayo, magkonsulta kayo sa propeta namin. Dahil may espiritu papasok sa kanyang katawan. So, yun po, unholy soul ties. No? Sa mga preternatural spirits. Ano nangyari sa kanya? Dahan-dahan yung covenant niya ay it led them to curses or sorcery or if 72 curses has been thrown at your servant or 372 magical spells were sent in order to harm your servant or his household. Dito po, grabe yung kanyang pagsigaw. Patuloy natin ha. O Lord, grant that the instant my prayer request comes before your presence, dying that they be all freed from every bandage, every disease. Dito sumigaw siya, every bandage. Every disease, from every magic ties, from every succubus, incubus, infestation, and sorcery, from slander. Ano nangyari kapag lagi tayong pumupunta sa kanila? Ito yung consequence. Long na si, buwan na ka. Kailan mo buwan nun? Ano pa? Impotence. Uy, ito mga impotent yan, no? Posible, ay medical explanation na. Beyond medical diagnosis, only siya, and spiritual reason. Impotence, and from injustice, from all deceit and obstruction on the part of the devil, at the very moment that your servant with his entire family were released from the power of the evil one. Dito po, sumisigaw yung demonyo. Kanina, before ko nag-isa doon sa Carmelite, sa exercise ako, yung kanyang asawa ay possess, pero hindi na possess ngayon. Operasyon na lang. At itong operasyon niya ay galing pala sa curses sa kanyang husband. So, every cases is unique. Every cases is unique. Kaya nga, nagpahan ako na hindi nalalabas, dito na lang ako. Dahil I learned a lot of things when I give quality time every cases. I learn a lot of things. Walang tigil sa pag-learn sa mga unique cases. So dito tayo sa, pinapromise ko sa inyo, mayroon pa akong 1:30 lang ako hanggang 30, meron pa akong 12 minutes. Dito muna ako sa ongoing catechism. Masabi ko sa inyo, yung 3 sources of temptation, ang demonyo, hindi lahat galing sa demonyo. May sa mundo, pangatlo is our flesh. Pero ngayon, naka-highlight ako sa temptation related sa mundo, sa ating mundo. So, una, ang demonyo pala, it will amplify our perception, our attachment, and our perception, desire. We will magnify our desires. So ngayon, dito tayo sa una, we will amplify our desire. Pangalawa, distortion. I-distort na yung image natin, perception, desire, and attachment. Ang pangatlo is ang pangatlo ay twisted fear and anxiety. Pang-apat, it will hide the consequence of our sins. Pang-lima, it will be clouded our judgment. Dito tayo sa pang-apat in relation sa liputan natin.
Una, ay pang-apat na ito, demons hiding the consequence of our sin. Ito yung sabi ni Saint Origin. The bitterness is covered. Yung grabe na ang bigat sa ating kasalanan, the consequence, i-hide niya. Is covered with sweetness. So the soul takes the bait, yung paon, yung pain, ay kakainin niya. Ang sarap. So yung sarap, ang i-present ng demonyo. Hindi yung consequence sa sarap. Uy. The mind, according to St. Augustine of Hippo, the mind becomes darkened and weak, lulled into security when sin is dressed in pleasure and hides its shade. So, anong punto ni San Agustin dito? So, St. Augustine is warning that sin often comes disguised as something enjoyable and harmless. Ano yung kasalanan? Enjoyable and harmless. Kahit may asawa ka na, may ka-chatmate ka pa. Okay lang, nag-counseling ako eh. Pambihira ng mga asawa ko. Harmless na ako. Enjoy chatting with one another. Our mind can become darkened. Hindi na natin makikita ha, because our mind is darkened. Meaning, we lose spiritual clarity. Ano nangyari sa atin? We lose spiritual clarity. Hindi niya naman magpa-correct. Yung mag-correct, yun na po yung masama. Yung sagawa ka ng fraternal correction, yung nag-correct sa'yo, fraternally, yun ang masama. Yung sumasang-ayon sa'yo, yun na ang mabuti. And lulled into security, believing the sin is safe or inconsequential. Wala naman ako. Ano nagpa-advise sa akin? Father, may asawa ko, pero wala naman akong pagkukulang sa asawa ko. Pero meron akong, Father, scholar. At itong scholar ko, Father, inibigay ko lahat ng makakaya ko. At inibigay din niya yung lahat ng pangangailangan ko. Father, masama ba yan kung hindi ako tutulong sa kanya? Sino magpaaral sa kanya? Ano yung kinabukasan niya, Father? Maawa naman ako sa kinabukasan niya. Di ba, Father, charitable ako? Ito yung example dito. Tama? Hindi naman ako nagpasakit ng iba. Nakatulong naman ako. Napaligaya ko siya. At ibigay ko yung kagustuhan niya. Yung asawa niya, nakasimangot. Yan ang consequence. Sumaya ka, pero yung asawa mo ay hindi nasiyahan. In reality, the pleasure is temporary. Good. The pleasure is temporary, and the shame and spiritual damage are hidden. The shame and the spiritual damage are hidden. So anong gawin natin? Be vigilant. Don't trust feelings of ease and comfort that come from sinful actions. So anong gawin natin? Be vigilant. Don't rely on your feelings. Kasi anong mangyari sa akin kung mawala ka? You are already complete as man. You are already complete as woman. You're not lacking. You're complete as person. No? Sabi ng asawa mo, anong mangyari sa mundo ko kung wala ka? Sabi naman ng asawa, nagagalit ako sa mundo!
Hindi mo kasawa, bakit galit ka sa akin? Dahil ikaw ang mundo ko. Bakit galit ka sa akin? Dahil ikaw ang mundo ko. So, bakit napunta tayo doon? Sa feelings. Minsan, we decide based on feelings, not based on principle, not based on truth, but based on feelings. And that's the reason why our life is chaos. My life is a mess. No? So, nang gawin natin, let us decide based, not based on feelings, but based on truth and principle. Amen? Sasabihin mo, darling, kung mawala ka, anong mangyari sa akin? Kulang yung araw ko kung wala ka. Kaya pala ikaw kulang-kulang. It is not geologically sound. The female is completely person. You are a complete person. When you united before the sacrament of matrimony, you share your completeness. It is not geologically sound, you complete me. If it's not geologically sound, sasabihin mo sa asawa mo, you complete me. Kung rin kaya naman yung asawa mo, you complete me too. It is not geologically sound. Ano yung geological soundness ng turo ng simbahan? We share our completeness. Because you are complete being a person. Complete ka na. May kaluluwa ka na. May katawan ka na. May intellect ka na. May will ka na. You are complete already. As a person. Amen? Sabihin mo sa asawa mo, kahit wala ka, kumpleto ako. Sa mga nanggabit kayo, hindi kayo luoy. Sa Tagalog luoy? Ha? Hindi kayo kawawa. Meron na magpahagong buto natin. Hindi kayo kawawa. Because you are already complete as a female. You are already complete as a man. Amen? Yan. So, last 3 minutes. Katong katugon, ano mo na ako. Saint John, ay sige, katog lagi. the demons take pleasure in showing only the sweetness of sin, concealing its bitterness and torment that the soul may be enslaved. Grabe yan. Ayan. Torment yan. Ayaw ko na! Yun ang mangyayari sa inferno. Torment. Ayaw ko na! O, yung mga ngipin natin. Di ba? Ayaw ko na! Ang mga ngipon. Ito na ngipon, yes na mo. Huwag na itaguton. Di ba? Without figure speech na ha. Yan kami mga may ngipon mo dati. Ito naman. Sa ako pagkagot. Meron akong pasyente dito sa Tagalog kagot. Di ba mo? Pabot mo kayo ba? Patihan ka. Gnashing of teeth. Sa Tagalog yan. Basta butang. And it is a torment. Hindi ipakita ng demonyo yung torture at the end of the day. Yung bitterness. Ano yung rason? Para maraming sasama sa kanya. Maraming mga asawa iwanan, mag-promote ng divorce, mag-promote ng same-sex marriage. Para hindi tayo nadami. Opposite yung ituro ng demonyo. Opposite. Sabi ni Cristo, go sa Diyos, go to the Word and multiply. May lumapit sa akin, may isang gusto siya ng babae at babae.
Father, mahal ko siya. She completes me. God completes me. Yeah, okay, nangyari. Babae at babae, hindi na tayo lalaki. Amen? Na kung yung mama mo ay ganun din mag-isip na tulad mo, na dito abot bakas kalimutan ka, hindi. So let us continue to discern, not continue to follow the secular teachings of the world. Di ba? Kung lalaki at puro lalaki, lumutan na kung sanay ka. Dili. Muna yung accept my reality. Sige tayo. As si Saint Cassian, Saint can feel attractive, but carries hidden spiritual and moral consequences. Awareness and discernment protect the soul. Ano natin maprotektahan yung kaluluwa natin? Mga kapatid, ito yung turo ni St. John. Discernment and vigilance. Awareness. And dito tayo sa practical ha. Example, itong kalaswaan, lust. Before sin, this will feel good. Harmless. After sin, before sin, hindi ka, wala kang shame. Wala kang guilt. Before sin. It is good. And harmless. After sin, ito na. Shame, emptiness, addiction, broken relationships. The temptation hides these consequences. I-hide them. Okay ka na? After sin, grabe yung shame. Magpaisog ka. Pero yun din mas worse pa sa shame. Yung wala ng konsensya. Ibaga na ang konsensya. Hindi na mag-aala. May ngunag, klaro kayo sa, wak ko sa, mas worse pala sa worse mo na final impenitence. So, ng final impenitence, hindi na po yan mapatawad. Dahil hindi na niya tinuring yung kasalanan ng kasalanan. Amen? Example, gossip, yung libak. Before, it feels good to share this secret. So, ato-ato rin ha. Sapa. Ato-ato rin no? Kibaw ba ka? Ato-ato rin It feels good to share this secret. After that, damage of friendship, regret, mistrust, wala kanyang tiwala sa kasama mo. Yun po. I-hide ng demonyo yun. You enjoy sharing the secret of your yung nasa ang tapadi mo. Dishonesty. Before committing dishonesty, just one lie. Okay, just one lie. No one will know. No one will know. After that, complicated cover-ups. Guilt. Loss of power and integrity. So, yan na nga. Nanumbra na yung oras ko. Kaya una doon tayo press na. Marami pa tayo may exercise mamaya. Nihilo na lang sila. Huwag kayong matakot ha. May mga demonyo ako ng takot talaga. At matatakot sila sa mga pari. Sino yung natatakutan ng mga demonyo? Pare. Mga pari. Ano nangyari ngayon? Yung pari ang takot sa demonyo. Totoo, hindi. Kung may kumpisal, may pari. Kung may kasal, may pari. Nag-celebrate pa. Kung may binyag, may pari. Kung may maposes, nasaan ang mga pari? Tago. Nahadlok. Hindi nila alam na yung demonyo, kung takot sila sa demonyo, higit pa yung demonyo natatakot sa kanila. Uy. Kayo din, nabautismuhan na kayo.
Totoo? Yung demonyo, natatakot kayo sa demonyo, mas takot din yung demonyo sa inyo. Bakit? You are baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen? Ito sa Why? Dito sa center, yung kasamaan natin, they increase their knowledge. Bakit natatakot sila? Punta yan sa ibang center, hindi naman maganon yung mga bata. Bakit dito sa center? Bakit yung takot nila? Because our team increases their knowledge. Good. Natutuwa ba kayo ngayon? Sikrito natin yan. Atin na atin lang yan. Because you listen well to the catechism, you increase your knowledge, the wonderful consequence, Satan will increase his fear to all of you. Amen! Amen! God is good! All the time! Masumpo, bigyan mo din. Ang hadlok ng yawa, nanindog na mo, ang pitang na